Isang magandang araw po muli mga kabarangay, araw po ng Lunes at 11:58 na po ng nananghalian na po, break time, at gagawa na naman ng isang content para sa inyo. Ang gagawin ko po ay yung pong sinasabi ko na dapat meron pong political machinery ang isang tatakbong kapitan na pinagtatawanan po ng mga hindi ko alam kung magagaling o nagmamagaling lang. Kaya baka nga hindi po nila naiintindihan o hindi nila alam kung ano itong political machinery na sinasabi ko. Pero pinapauna ko na po, lalong-lalo na sa mga nagmamagaling na wala namang alam, ito ay patungkol o para doon sa mga barangay na malalaki. Ganun din naman, yung ibang mga maliliit kahit papaano ay may ganito. Pero ito ay adaptable, lalong-lalo na sa mga malalaki pong na mga barangay. Ano nga po ba itong political machinery na pinagtatawanan ng mga nagmamagaling na sinasabi ko na dapat mayroong ganito ang tatakbong barangay captain? Hindi na po tayo papaligoy-ligoy pa. Ang halimbawa ko na lamang po sa inyo ay itong grupo ng hinahawakan ko. Ano ba yung political machinery nila? Una po, yung propaganda. Mayroon po kaming tao dyan, may namumuno para sa propaganda. Ano ba yung trabaho ng propaganda? Sila po yung namamahala sa mga tarpaulin, sa mga leaflets, sa MPT o yung umiikot nga po sa buong barangay na may may parang trompa ang tawag, parang speaker na malaki, tapos umiikot sa barangay yan at meron pong nagsasalita doon, minsan yung kanta o jingle po ng grupo, yung pinapatugtog buong maghapon po yan, paikot-ikot, at hindi lamang iisa yan. So under po yan ng propaganda. Ganon din counter propaganda. Ano ba yan? Kasi kapag nagpropaganda yung kalaban na dapat mong i-counter, trabaho po ng committee ng propaganda yan. So, isa po yan. Pero hindi po kami para sa namamahala, para sa physical arrangement. Kasama na yung aseret. Ano yan? Yun nga po, sila yung nagsasaayos po ng stage, ng mga upuan, nag-aanyaya, nag-aantabay sa mga pupunta sa pa-meeting. May sound speaker yan. Siyempre, kahit papaano, meron din naman pamerienda, kahit papaano yan. So, sila po yung namamahala dyan. Ano pa? Siyempre, yung pinaka-importante po, yung finance committee. Ano po ba ang trabaho dyan? Nasa nila po yung budget. Sila po yung nagbabudget ng gastusin ng grupo, ng team. At sila rin po yung naka-assign kung may gagawin mang pagsusilisit o paghingi ng tulong sa mga kaibigan o sa mga kaalyadong politiko. At ang pinaka-importante po, yung legal counsel. Yes po, may abogado po tayo o legal counsel na siya pong tutugon doon po sa mga usaping legal. Hindi naman po lahat meron ganyan, madalang lang na may legal counsel. At kaya naman po kami may legal counsel ay dahil ang aming tumatakbong barangay captain ay may pamangkin po na mga abogado. So, hindi po mahirap para sa amin yan. Kasi ang mahal po ng pagkuha ng abogado. So, hindi naman, kahit wala yan okay lang. Pero mas maganda nga kung meron. Tactical committee. Ano po ba yung trabaho ng tactical committee? Sila po yung mga nag-iisip ng paraan ng mga taktika o parang sa propaganda rin. Kung ano pa yung kulang o dapat pang gawin na para mas lalong lumakas yung aming mga kandidato. Yung technical committee po kasi under na po yan ng under na po yan ng nandiyon po sa legal counsel kasi technical usaping legal na po yan. So,
yan po mga kabarangay, yung political machinery na dapat meron ka na sinasabi ko. Natatawa po ako kasi ang dami po kasi namamagaling. Kahit wala daw pong ganyan pinagtatawanan po tayo. May na mga nagsasabi pa nga na bobo daw po ako. Ano daw po yung pinagsasabi ko. So, napapansin ko lang po na sa tingin ko, yung mga taong yan, kasi ini-stock ko yung iba po, nanunungkulan. May mga kapitan dyan at mga kagawad na sa tingin ko po takot na po na matalo. At siguro walang ginawa ang mga yan. Kaya kahit na ang mga nakaupo ay talagang bintahe o advantage, takot po na matuloy ang halalan ng mga yan. Hindi po kagaya ng mga karamihan sa mga barangay captain at kagawad na nagsilbi ng maayos, ng tapat. Hindi po natatakot yan dahil alam nila, gumawa sila ng tama, maganda yung ginawa nila. Madali na po para sa kanila yung manalo. Advantage na nila, yung nakaupo sila at may ginawa pa po sila. So yan lamang po ang ilan sa aking mga sinasabi na bahagi po na dapat mayroon kang mga ganyan. Yan po yung political machinery na akin pong sinasabi. At ang isa pa sa pinaka-importante, siyempre po yung watchers, leaders, marshals, supporters. Yan naman po ay hawak na po ng committee. Technical committee, yes po. Under pa rin yan ng technical committee. Dahil ng mga marshal po at watchers ay may sabi ko nga malaking papel na gagampanan sa halalan. Sila ang magiging mata, bibig at tenga ng mga kandidato. Pasensya na po, talagang natatawa po kapag naaalala ko itong mga ewan ko kung ano yung nasa isip ng mga ito. Napakalayo ng mga kino-comment po sa aking mga content. So yan po mga kabarangay muna at i-elaborate ko na lamang po sa mga susunod pa po na mga content ko yung ano ba ang dapat na meron ka kung tatakbo ka bilang kapitan. At yan po muli inuulit ko paulit-ulit, depende po kung saang lugar tayo naroon. Dahil paano tayo, hindi na natin kailangan yan kung 1 o 2% lang yung sa atin. Ibig ko sabihin kung konti lang yung botante namin, bakit ba kailangan pa natin ng ganyan? Hindi na po, baka hindi na po adaptable yan. So uulitin ko po, yan po ay para po sa mga barangay po na malalaki. Real talks based on facts.